Bagong binabantayan na si 97W, nakapasok pa ng Philippine Area of Responsibility na tinawag sa local name na Josie. Pero agad ding e-exit ng Philippine Area of Responsibility sa loob o sa susunod na 24 oras. Na magdadala lang ng mga ilang kalat-kalatang ulan sa ilang bahagi na silangan ng Visayas at Mindanao, bunsod ng monsoon trough extension ni Josie. Samantala, ang habagat ay bahagyang didistansya sa extreme Nodo Luzon sa kanluran, habang hinahatak naman ng isang bagong low pressure area na si 99W na nasa inward na ng Hong Kong. Kaya patuloy pa rin ang ilang habagat rains na mararamdaman ng mga taga-Pangasinan at ang bahagi ng Ilocos Sur at Zambales area hanggang Bataan. Metro Manila, bagamat gloomy maging sa buong South Luzon, makakaranas pa rin ng maulap at mga isolated rain showers and localized thunderstorms maging sa bahagi ng Visayas. Pero sa Mindanao, gloomy rin at nagiging katamtaman din ng panahon, pagkakaroon lang ng ilang kalatang ulan sa silangang bahagi nito, bunsod ng monsoon trough ni Bagyong Josie. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 14, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:34 na ng magtatanghaling tapat. Well, pansin nyo na nagiging medyo hot humid tayo ng bahagya dito sa Metro Manila at unti-unti yan na medyo makakaranas tayo ng medyo maalinsangang panahon. Unti-unti pa lang. Dahil unti-unti lang din lumalayo ng bahagya itong ating habagat na unti-unting didistansya ng konti sa may bandang kaluran ng bansa. Bunsod na rin ng may isang low pressure area nga po na nabanggit natin nung isang araw na maaring sasabay muna dito yung daloy ng southwest monsoon flow. At dahil sasabay po siya sa low pressure area na to na si 99W na tinawag na po sa ating tropical cyclone sector, ay bahagyang medyo bababa ang average rainfall na mararamanasan natin sa may bandang South Luzon kasama na ang Metro Manila. Yung ibang monsoon trough na lamang na ay magpapaulan dito sa bahagi o yung habagat rain showers. Ilang bahagi na lamang ng kanluran ng extreme Nodo Luzon ang magpapaulan dito sa bahagi nga po ng Pangasinan at Zambales. Ayan, makita natin may mga at least light rain showers ang medyo mararanasan nila dyan. At sa ilang bahagi pa rin ng Northern Luzon, sa may bandang kaluran pa rin po. Yan. Pero mapapansin po natin mga folks ay yung malawak ang pag-ulan pa rin ay iiral sa may bandang West Philippine Sea. Yan, kitang-kita naman po, saga po ng Doppler radar. At mapapansin po natin ang malawak ang pag-ulan na ito na maaaring iiral pa rin sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Bagamat sa Metro Manila, ay wala tayong nakikitaan ngayon na ilang water vapor dahil bahagyang dumistansya po yung water vapor dyan. Bagamat makakaranas pa rin tayo na mga accumulated po na mga kaulapan sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon, makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms lalo na sa bandang kaluran at bandang South Luzon at maulap na yung papo rin sa maghapon at asahan pa rin na mga localized thunderstorms sa bandang hapon o gabi maging sa bandang Visayas lalo na sa bahagi pa rin ng Mindanao. So makikita natin na lightning detection system natin so far sa dashboard nasa as of tingnan natin 11:37 AM meron tayong total of 131 pero ang inner lang natin ay nasa 72 lightning strikes. Ibig sabihin yung inner dito malapit sa kalupaan ng bansa. Yung iba kasi masyado ng malalayo. Yan. So typically ang pinakamalapit sa atin ay around 72 lightning strokes. At akibo pa rin sa may bandang Batanes Group of Islands at bandang kaluran ng Northern Luzon po. Kaya nakataas ang thunderstorm advisory dyan. Madalas magiging mataas po ang thunderstorm advisory dyan na i-report sa inyo yan Pag-asa. At ayun nga po sa data feed dito, as of extended na po ito hanggang mamayang hapon po. Extended forecast na po. Extended outlook po ito na thunderstorm forecast mula sa data feed Pag-asa. Magkakaroon ng mga light to moderate at occasional lang na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulot at pagkidlat sa bahagi nga po ng Mindanao, sa Zamboanga del Norte, Surigao del Sur,
Kasama na ang Kagwit po yan, Bayaba, San Miguel hanggang City of Tandag ha. Sa Davao Oriental naman, kasama na ang Mani hanggang Boston, Davao de Oro naman, Davao del Norte, Agusan del Sur. Kasama na ang City of Davao, Surigao del Norte, mula Socorro hanggang San Francisco na po yan. Tatagal yan ng 1 to 2 hours o hanggang 1:30 PM daw ang extended forecast nito. So asahan pa rin ang ilang moderate to occasional rain showers din, kasama na ang Surigao del Norte, mula Siargao Island at Surigao City at Dinagat Islands din. At nakataas po yung report. Actually kanina ay tinaas na po yan ni Pag-asa na nakapasok na do ito kanina umaga sa loob ng Philippine Area of Responsibility na tinawag na Josie. Kaya lang gaya nga po ng sinasabi natin ay hindi ito aggressive na bagyo. Agad din itong hihina at agad din itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa loob o sa susunod lang na 24 oras kasi medyo saglitan lang siya nasa loob ng PAR. Alanganin po ang pagdaan niya dyan sa boundary ng PAR natin. Pero magdadala pa rin ng ilang mga pag-ulan po yan sa may bandang eastern part ng Visayas at Mindanao area. So medyo watch out na lamang sa mga malakas na pag-ulan just in case. Sa ating current conditions, overcast, gloomy tayo, haze at partly cloudy ang makikita natin dito. At makikita natin sa dashboard, subtropical depression na si Bobby, si dating bagyong Inday. So, considering ay dissipated na po yan sa atin, or under remnant na po yan. So, wala na po masyadong concern. Ang medyo binamatay na lang natin itong si Josie. Si 99W naman ay pa-inward naman siya ng Hong Kong. So, hindi rin siya banta sa bansa. Sa lowest temperature na natala ng weather station kininang 5:50 AM ng madaling araw, pinakamababa ng 24.6 degrees Celsius at kahapon pinakamataas na sa amin ang 31.8 degrees Celsius kahapon ito na tanghaling tapat at 12:32 PM. So ibig sabihin mababa ang heat index namin sa Caloocan, pumalo lang ng 43.4 degrees Celsius ang init pandama sa amin sa Caloocan since kahapon. Ngayon kung titingnan naman natin yung init pandama natin ngayong araw as of 11:08 AM ay pinakamataas na ang 41.9 degrees Celsius ang aming heat index sa Caloocan, which is ang forecast ay 40 degrees Celsius daw. So mukhang tugma naman. Mataas ang ating outside humidity at mukhang hindi naman daw ganun katindi ang ating outside air temperature. Hopefully po, dahil pag tumaas yan ay grabe ang ating malagkit na alinsangan. Under extreme caution pa rin yan, so wag pa rin baliwalain, magpayong pa rin sa mga nasa labas. At yung forecast sa amin sa maghapon, pinakamataas na hanggang 42 degrees Celsius daw ang magiging pinakamataas sa amin sa Caloocan. Mula naman sa automatic weather station naman, mula sa data pwede Pag-asa, nangunguna ang Leyte, Bilyaba Leyte, automatic weather station na may 44 degrees Celsius highest sa temperature po. Pangalawa, ang Matis sa Davao Oriental na may 43 degrees. Mukhang mabababa lang ang ating heat index ngayong araw. Yan. Ito yung pinaka real time ng automatic weather station. So wala naman masyadong problema. Naglalaro lang at pinakamataas dito pero yung 45 degrees Celsius na yan sa Romblon mukhang sira yata yan. So paki-confirm na lang kay Pag-asa, halos hindi na nagbabago kasi yung kanyang outside air temperature. So sa ating PH Extremes in past 24 hours, number 1 uli ang Tugigaraw na may 37.3 degrees Celsius highest air temperature at sa lowest temperature sa Baguio ay nasa 16.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature at sa Inulan, ang Rojas City na may 60 mm total rainfall, which is kahapon sa amin sa Caloocan. Inulan din kami pero hanggang 4.5 mm lamang ang pinakamaraming buhos ng ulan na naitala namin. Sa average sustained wind naman, ang Subic Bay Weather Station na may pinakamataas na 17 km per hour, average wind speed po yan. Mukhang mababa lang sa amin at 7.5 km per hour lamang ang aming average wind speed. So mukhang nagiging katamtaman ng panahon natin sa Metro Manila. So medyo good news yan. Pero alalay pa rin, mataas po ang forecast ng pag-ulan natin. Like kung titingnan natin sa dashboard, although partially cloudy tayo, hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers. Hindi kagaya bukas, medyo mababa rin ang tsansa na pag-ulan, pero madalas magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. 74% ng ating outside humidity, bumaba ito ng 3% since last hour. So balik ulit sa normal ang ating barometric reading at 1008 hectopascals and steady ito since last hour. So maximum high tide po tayo, mataas ang sea level. Again, more than 1.5 meters po ang ating sea level ha.
delikado po pumalaot lalo na sa may bandang kanluran ng Northern Luzon, sa may bandang La Union po yan hanggang Zambales. Nandyan po yung daloy ng habagat, medyo naaabutan pa kayo ng habagat dyan. So ingat po at kumari ay refrain po muna tayong maligo dahil mataas pong alon natin dyan mga folks. Ganon din sa may bandang silangan ng Visayas at Mindanao. Although katamtaman, pero mataas kasi ang sea level natin, lagpas 1.5, kaya delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Alalay na lamang po mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haling araw kanina ang 5:34 AM at lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At new moon po tayo ngayon, so wala tayong sinag ng buwan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday, Wednesday. Magiging partly cloudy daw ang ating buong araw at medyo may pagka-windy daw, although mababa ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Bukas naman ng Wednesday, mababa din ang tsansa daw ng pag-ulan pero magiging isolated yan. Partly cloudy ito ang ating maghapon na may 13% lang daw ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest na pressure expected, maglalaro 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Samantala, sa ating local weather advisory, mula sa Data Philippine Pagkasa, madaling araw itong huling na-record kaninang 4 AM pero by 3 AM namataan ng sentro ni Josie. International name Haishen. Nang ibig sabihin daw ng Haishen sa Chinese ay God of the Sea. So malamang si Poseidon yun ang tinutukoy nila dyan. So God of the Sea ang ibig sabihin nila dyan. Meron silang version ng Poseidon na God of the Sea sa Chinese. Pero alam naman natin, yung God of the Sea na kilala natin ay si Poseidon. So, yun po ang ibig sabihin nila ng Poseidon, yung Haishen. Yan ang ibig sabihin ng international name na nakatawag kay Josie. So, namataan ito sa layong 1,995 km eastern ng Visayas at may maximum sustained wind dito na 65 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 80 km per hour. Kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 km an hour. Kasabay ng southwest monsoon po. So, magiging gloomy tayo kahit ngayong araw po. Although, nagmo-moderate po ang ating panahon mga folks. So, yun lang po yung ating ine-expect. Diretso agad tayo sa next part. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin ang mas maulang bahagi na ito ng kanluran ng extreme Northern Luzon. Kabilang na ang Pangasinan at Zambales. Dala pa rin po ng payong maging sa bahagi nga po ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Medyo mas malapit ang boundary ng habagat, rain showers, moderate and some heavy rain showers po ang inaasahan natin dyan. Kitang-kita po yung sakop na abot po ng heavy rain potential. Lalo na sa may bandang Pangasinan. Paligid niyan ng Alaminos, Bolinao, kasama na ang pababa ng Infanta, Santa Cruz, sakop na yan ng bandang Zambales, hanggang Iba Zambales. Asahan po na medyo mabugso ang hangin na may kasabay po ng mga moderate and some heavy rain showers. The rest ng extreme Northern Luzon, very gloomy po tayo, maging sa Batanes Group of Islands. So makakaranas tayo ng mga light to moderate rain showers dyan sa mga bahagi niyan, maging sa bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang Apayao at Mountain Province. Mula naman sa silangan ng Northern Luzon, mula dyan sa bahagi ng Quirino hanggang Isabela, at bandang Aurora region, magiging maulap po tayo. So, hindi mawawala ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Pababa niya ng Central Luzon mula San Jose hanggang dyan sa may bandang Pampanga. Although, magiging katamtaman ang bahagi ng Bulacan kasama ang Metro Manila at Calabarzon, pero madalas magiging maulap po tayo sa maghapon. So, isolated rain showers and localized thunderstorms pa rin ang inaasahan natin, kabilang na ang Camarines Norte hanggang buong Bicol region na po yan na. Kasama na ang bandang Iriga hanggang dyan sa may bandang Ligaw at Legazpi at Sorsogon. Dahil sa may Maropa, maulan pa rin po kayo dyan dahil sa may hatak pa rin dyan sa habagat o southwest monsoon, kabilang na ang Puerto Princesa, especially ang El Nido at Coron, Palawan, at dyan sa may bandang Mindoro, sa Occidental Mindoro. Magiging maulap pa rin tayo. Expected ang mga light to moderate M-class 7 rain showers ang inaasahan pa rin natin sa maghapon, lalo na dyan sa may parte ng Puerto Princesa. Magdala ng payong just in case na heavy rains at ingat po sa biglaang pagbaha at possible na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na medyo manakanaka o medyo tipid. The rest naman ng Visayas, mula sa kanluran hanggang central ng Visayas, very gloomy rin tayo, maulap at unexpected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Although unti-unti medyo hindi ramdam na gaano yung input o inflow ng habagat dahil bahagya pong dumistansya ito sa kanluran, ay makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms kabilang ng Panay Island, Iloilo at most of Negros Occidental.
pababa na yan ng katimugan ng Negros Oriental sa bahagi ng Bayawan, pababa ng Siaton, Dumaguete at Siquijor. Wala naman sa Cebu at Bohol, magiging maulap din tayo. Asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, maging sa Southern Leyte mula San Francisco, pataas na yan ng Baybay, at mula Ormoc hanggang Tacloban, patawid ng bandang Eastern Samar. Magiging very gloomy rin tayo. Light to some moderate and clustered heavy rain showers din naasahan natin mula sa buong silangan ng Visayas hanggang Guian Eastern Samar. The rest ng Northern Samar, kabilang na ang dulong bahagi na ng Lawang hanggang Lavezares ay magiging katamtaman, pero partly tumusikaw din po ang magiging maghapon natin at isolated case of rain showers. Mula naman sa kanluran ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula, very gloomy rin po tayo. So expected din ang maghapon na maulap at asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms maging sa isla po ng Basilan at Tulusulu at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga del Norte po. Very partly tumusikaw din po tayo halos buong araw dyan at sa bahagi ng Zamboanga Sibugay. Although kadalasan ng forecast na isolated na light rain showers maging sa buong Northern Mindanao, magdala na lamang po ng payong just in case magkaroon ng biglaang sudden heavy rain downpour. Pero madalas magiging light to moderate lang ang magiging pag-ulan natin. Kabilang na ang Lanao Region, Cagayan de Oro, hanggang Misamis Oriental, Camiguin at Surigao del Norte. Although nakataas po dyan ang isolated rains at thunderstorms, asahan na rin yan maging sa bahagi ng Agusan del Sur hanggang central ng Mindanao sa Bukidnon, Davao de Oro, pababa na yan ng bahagi ng Davao Oriental dito sa bayman ng Governor Generoso. Magiging maulap din tayo at asahan din ng mga kalat-katan ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa most of eastern sections ng Mindanao at Eastern Visayas dahil nandyan po yung pinaka-trough ng monsoon trough mula kay Bagyong Josie. Yan. Ito po yung sentro ni Bagyong Josie. Makita po yung monsoon trough niya na medyo umaabot at nagiging makulimlim tuloy dito sa miba ng Eastern Visayas at Mindanao na may kalat-kalat po na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po. So generally, very gloomy po ang ating bansa ngayon, karamihan hanggang Southern Luzon at Metro Manila. Magiging madalas lang ang pag-ulan dito sa miba ng kanluran ng Zambales at Pangasinan at ilang parte pa rin ng Ilocos region dahil nandiyan po yung medyo mas malakas na daloy ng southwest monsoon o ng habagat na may dalang heavy rain showers po. Yan o, kitang-kita po. At nakita nyo rin sa Doppler radar kanina yung ripple ng monsoon o southwest monsoon na may makapal-kapal na dami ng ulan o water moisture na bit-bit. Hindi masyado umaabot dito sa Metro Manila kasi nga po bahagyang dumidistansya ngayon ang ating habagat dahil sumasabay siya dito sa inflow patungo dito kay 99W na kung saan mataas ang convection. Mataas ngayon ang convection dyan ni 99W kaya bahagyang didistansya muna itong ating habagat. Kapag kaganon, unti-unti magiging maaraw na dito sa atin sa Metro Manila at most of Southern Luzon sa mga susunod na araw. So magdedepende yan sa flow ng ating southwest monsoon kung lalakas yan, pero kung ninipis yan ay unti-unti munang didistansya pakanluran ang daloy ng southwest monsoon o ng ating habagat. So diretso agad sa ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, makita natin na itong si dating bagyong Inday ay under dissipated stage na po dahil nasa subtropical zone na po siya. So isa na itong subtropical depression. So under dissipation stage na po yan. May mga water moisture na lang siya na na-accumulate yan o remnant na nagbubunsod po ng maulang panahon. Pero considering dissipated na po yan. So yan na po at diretso agad tayo dito sa bago nating binabantayan. Although hindi naman ito banta sa bansa, maging si 99W dahil pa-inward naman ito sa miba ng Hong Kong. So itong si 97W na tinawag pa natin sa local name na Josie dahil nakapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility, then agad-agad magre-recurve din ito palabas ng PAR sa loob ng 24 oras. Ganyan agad magiging direksyon niya. So kung titingnan natin dito sa ating tropical cyclone track combination ay nasaan din natin lalabasin agad yan. And then magiging low pressure ulit siya. So hindi ganon ka-sustain yung development itong si 97W, although magdadala nga po yung pinaka-monsoon trap niya ay magdadala pa rin na maulang panahon sa miba ng Eastern Visayas na binanggit natin kanina kasama ang eastern part ng Mindanao na magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan dyan. So gunting pa rin, ingat pa rin at despite na good thing na magpapaulan dito sa miba ng Eastern Visayas ay hindi naman ganon ka delikado yung dalang ulan nitong si Josie, yung monsoon trap niya magdadala sa kanya.
Ang magiging concern lang dito sa may bandang kanluran pa rin ng Nodo Luzon dahil sa habagat. So, as of 8 o'clock, ay ang namataan ng sentro nito, magiging reference point natin, itong Catanduanes, mula sa estimated na pinaka-sentro ng bagyo ay nasa layong 1,045 km east ng Catanduanes po yan. So, nasa malayo naman ito, mahigit 1,000 po yung layo pa niya at lalabas din agad ito ng Philippine Area of Responsibility. At mula sa ating tropical cyclone sector, hindi pa siya inikinukonsidera na isang ganap na bagyo, although napaka-critical na lang. Mga 1 point na lamang o 1 kilometer na lamang ang madadagdagan para pasok na ito sa pagiging active low pressure area. Well, since makikita naman natin, nasa maximum sustained wind ito ng 46 km per hour at bugso umabot ng 60 km per hour. 1,000 hectopascals ang kanyang central air pressure. So consider na rin yan isang aktibong low pressure area nga po, o isang aktibong bagyo na. Although hindi ganun talaga ka-agresibo itong si 97W o Josie. Kaya sandalian lang siyang matatawag na Josie sa pagtuntong niya sa loob ng ating PAR. Then agad-agad babalik din yan sa pagiging 97W, and the same time magiging low pressure din agad ito dahil malakas po yung vertical shear dito sa timog kanluran natin. Alam naman natin yung influence ng vertical wind shear dito sa may bandang timog parte ng ating bansa. Malakas po yung flow ng wind shear dyan, kaya hindi nakakapag-sustain itong si Josie. At sinabayan pa ng medyo may high pressure area dito sa may bandang southeast of Japan. So yun po, nagkaroon ng multiple na influence sa kanya. So after nyan, wala naman tayong nakikitaan na banta. Itong si 99W naman kasi, although mataas ang tsansa na maging aktibong low pressure area, moderate to high, pero hindi naman yan magiging banta sa bansa. At yan po magiging rason kung bakit bahagyang lalayo muna yung daloy ng ating southwest monsoon na pupunta muna sa direksyon nitong C99W. So bahagyang aatras pakanluran ng konti yung monsoon flow dito, yung pinaka southwest monsoon. Yan. Kaya mapapansin nyo dito sa Metro Manila, unti-unti nagiging katamtaman na naman ang panahon natin at nagiging maaraw at malinsangan muli ang panahon natin. Although may mga isolated rain showers po na maaari pa rin magpaulan sa maghapon. So ito po yung pinaka-spaghettioso tropical cyclone intensity forecast para kay Josie. Papapansin natin, saglitan lang talaga siya at balik din agad siya sa low pressure area. So hindi masyado ganun ka-aggressive. Yan, ito po yung C-Formula Inday ay under dissipation stage na rin po siya. So wala tayong magiging masyadong problema o concern sa kanya. So mapapansin nyo, walang itinaas si Joint Typhoon Weather Center. Titingnan natin sa Tropical Cyclone Advisories and Forecast. Walang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal. At ito, kay Joint Typhoon Weather Center, kinonsider na nga po si 97 ay dissipated na kaagad. So sa pagkapasok ni Josie, mukhang madidissolve din agad siya o ididissolve din kaagad yan ni Pag-asa sa loob ng 24 oras. So, binaban na kaagad yung warning kay 97W. Yan, so, mukhang agad-agad din na bababa ito. So, mapapansin nyo po, inalis na sa listahan ng Joint Typhoon Weather Center si Josie o si 97W dahil hindi ito nag-sustain. Hindi ito makakasustain. Malakas po yung pinaka-vertical shear o wind shear dito sa kanya. Yung nagpa-interrupt sa kanya para mag-active. Although mataas pa rin kay Japan Meteorological Agency na nasa tropical storm pa nga po ito, yan. So, well, hindi ganun ka-aggressive talaga itong si Josie, yan. At yung significant niya na magtuloy-tuloy yung development niya ay napakababalan talaga po. So, yan lang po. So, sa ibang weather agencies, hindi nila ito itinaas. So, diretso agad tayo sa ating global forecast assessment. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi kaagad magsusustain itong si Josie at agad-agad din magiging low pressure area yan sa susunod na 24 oras o within 24 hours dahil kay Joint Typhoon Weather Center ngayon pa lang ay dineclare na nila na dissipated na. So yan po, expected aalisin na rin yan sa ating tropical cyclone sector anytime just in case magtuloy-tuloy ang dissipation stage niya at hindi makapag-sustain. Although sa pinaka-West Pacific Basin, mapapansin naman natin, mataas pa rin yung kanyang tropical cyclone anomaly, although yung kanyang convergence napakababa lang. Mababa lang yung kanyang convergence. So, ito siguro ang dahilan bakit hindi makakapag-sustain
at hindi ito magtatagal kagad ng sa loob ng 24 oras. At mula sa ating mean winds, kung titingnan nyo po, ano po ang dahilan, kung titingnan natin environmental steering environment para kay Bagyong Josie, kung bakit hindi siya magiging sustainable, makikita nyo po yung malakas po yung vertical shear sa kanya, yung wind shear dito sa kanya, ayan o. Yung wind shear sa kanya malakas, so nag-expand po siya or nagagawang ikalat nitong vertical shear na ito, wind shear dito sa may bandang katimugan ng equator. Ang rason po kung bakit hindi makakapag-sustain itong si Josie hanggang sa ito ay magiging remnant na lang o remnant low pagkalabas siguro ng Philippine Area of Responsibility. So yun po yung flow. At sinabayan pa ng may high pressure area dito sa bandang itaas, may high pressure area kasi dito. So yan po isa pa sa dahilan kung bakit hindi ito makakapag-sustain pa. Yan. Hindi kagaya ng ibang mga tropical cyclone gaya ni 99W ay sumasabay lang siya kung saan ang mababa ang atmospheric pressure. So yung daloy ng habagat, mapapansin nyo po, dumidistansya din yung flow ng hangin dahil po dito sa high pressure area. So yung distansya ng boundary ng habagat dito ay unti-unti medyo didistansya muna siya pakanluran. Kaya unti-unti yung ating habagat dito sa bandang kaluran ng Luzon, unti-unti medyo linipis. So makakaramdam na tayo ng medyo katamtaman at maaraw na panahon yan sa mga susunod na araw. So sa mga nagtatanong, magkakaroon ba ng monsoon rest o yung pinaka monsoon break? Halos ganun po ang mangyayari. Kaya lang, hindi naman totally monsoon break, medyo lalayo lang ng konti yung distansya ng daloy ng ating habagat. Kasi nga po may high pressure area dito sa south of Japan at yung steering environment ay na detour o northward patungo dito sa mga eastern China. At ang rason po bakit medyo didistansya muna sa Pilipinas. So ganun din ang naging galaw dito ni dating bagyong Inday o Bobby at under dissipation state na rin siya. At nakikita nyo po yung galaw ng southwest monsoon. Patuloy pero medyo matutulak kasi siya ng high pressure area dito. So medyo iiwas siya. Sasabay naman dito yung daloy ng ating habagat kaya medyo ninipis yung daloy ng habagat natin dito sa may bandang parte ng Luzon hanggang southwestern Luzon. So yun po ang pinaka-explanation yan. Malinaw naman po mga folks yung environmental steering environment at ganun din ang naging epekto kay Josie. Kaya ang rason nito, ang resulta nito agad-agad din madidissipate, malulusaw itong si Josie. So mula sa ating mean sea level pressure, kung papakita ko sa inyo mga folks, ito po yung bagyong si Josie. Then makikita po ay halos agad-agad din na lalabas ito ng PAR or magiging remnant low na lamang din po kagad. Yan. So ganun po. So either bukas or ngayon siguro maghapon, either bago ito umexit, baka maging remnant low na lamang ito or makakalabas man ito ng PAR mga siguro mga madaling araw siguro kung magtutuloy-tuloy po. Pero expected ngayong maghapon ay magiging remnant low yan dahil hati ang analysis forecast ng iba't ibang mga weather agencies. Gaya nga po ng sinabi natin, si Joint Typhoon Weather Center consider na po itong si Josie as dissipated state na or isang remnant low na lamang po. Yun po ang pinaka-analysis at ganun din na makikita natin dahil mako-compress din siya ng high pressure area at yung wind shear dito sa mga ng ibaba na kung saan matutunawin siya ng husto ng wind shear sa ibaba at kasabay ng compression ng high pressure area sa may bandang south of Japan. So yung tropical cyclone strike probability ng dalawang ito ay halos hindi critical sa Pilipinas. So yung strike probability gaya nating sinasabi ay agad din itong nag-recurve at umiwas din sa Pilipinas at yung binabantayan natin na sa kasunod niya ay inalis na rin sa listahan at yung maaring susunod dito nasa may bandang Mid-Pacific pa ay ito ay aabangan po natin. Kung sakali man ay maging invest ito, babalik yung ating code ng tropical cyclone sector into 90W. Babalik ulit sa 90W. Just in case pumasok yan sa Western Pacific. Kaya lang nasa may bandang mid o Central Pacific pa po itong isang binabantayan natin. Kaya malayo pa at hindi ito nakikita ng banta sa bansa at bukod sa medyo mataas ang magiging trajectory daw nito. So tingnan natin mga folks. Sa ngayon, lumalabas, wala tayong inaasahan na may susunod na aktibong bagyo na papasok o mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility after nitong si Josie. Yan, wala po tayong inaasahan sa loob ng 3 araw niyan at sa loob ng T144-hour period
So lalabas July 19 po yan, mapapansin natin yung isang binabantay natin sa may bandang Central Pacific, mukhang tatawid na sa bandang Western Pacific. So baka ito si 90W, kailang sobrang layo at napakataas na ng kanyang trajectory. So mukhang wala rin nakikitaan ito na banta sa Pilipinas, or hanggang tingin na lang ang magagawa natin dito siguro sa susunod na invest, at walang magiging banta sa Pilipinas. Masyadong mataas na yung kanyang trajectory. Well, ang reference, kung titingnan po natin sa ibang mga forecast, gaya ng mga extended outlook ng mga computer models, mapapansin natin, ito po yung mga remnant low ni Josie at nila Inday. So, magpapatuloy yung habagat, pero medyo may distansya sa may manang kaluran ng Nodo Luzon. Mula kay GFS, wala pa o hindi pa nakikita yung possible na si Invest 90W na maaaring sumunod mula sa Central Pacific. At medyo may mga remnant low o tropical wave lamang dito sa may bandang silangan o southeastern part ng Guam, at mukhang merong nakikita na may mabubuo dito. Well, tingnan po natin kung alin ang mauna rito, sa may bandang Central Pacific o itong pinapakitang forecast ni GFS. Kailan ba ito posibleng mabuo? Posibleng mabuo mga by July 20, mga July 20 pa. So mga next week pa. Yan, mapapansin. So, malayo, masyado pang malayo yung forecast niyan. So, hindi pa relevant. Sa ngayon, disorganized pa o irrelevant pa po yung extended outlook. Pero at least may idea tayo. At mula kay ECMWF naman ay after na malusaw itong si Josie, ay wala tayong na-expect na mayroong susunod na aktibong bagyo. Most probably, tropical wave. At mukhang magkakaroon ng monsoonal break ng bahagya. Yan, makikita natin na magkakaroon ng bahagyang monsoonal break pagdating siguro ng July 15 bukas, so 16 onwards, medyo ninipis yung ating habagat habang sumasabay ito kay 99W yung daloy ng habagat. So medyo magkakaroon tayo ng monsoonal break ng bahagya. Yan. Magkakaroon lang ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan, pero yung aggressiveness ng daloy ng southwest monsoon, medyo ninipis po ito at hindi masyado mag-accumulate at magdadala ng matitinding pag-ulan sa Luzon. Well, starting ngayong araw probably. Well, kung ganyan man, medyo good news, pero bad news yan sa mga reservoir ng ating mga dam dahil hindi sapat yung naging buhos ng ulan ng mga nakarang araw para ito ay maging consistent na maging maulan o malakas ang magiging ulan natin. Yun nga lang magiging side effect. At mula sa AI ensemble, ganun din na nakikitaan dito, may high pressure area sa South of Japan. So, nagkaroon ng hindrance itong si Josie. At after nyan, wala tayong inaasahan na mabubuo sa loob at labas ng PAR sa loob ng 3 araw. Yung sa may bandang Central Pacific, hindi pa rin masyado tanaw dito. So, malayo pa at napakalayo pa po, above 200 hours, yung expectancy na may mga possible na susunod na tropical wave na mabubuo. So, huwag muna tayong masyadong aggressive sa mga nagpo-forecast, sa mga kasamahan natin na mga vloggers, dahil wala pang expectancy na magkakaroon ng kasunod itong si Josie sa loob ng 3 araw pa. So probably hanggang siguro darating na weekend ay wala tayong na-expect na may susunod ulit kay Josie, dahil magkakaroon kasi tayo ng series of breach of high pressure area muna, at mukhang malakas yung ating vertical wind shear dito sa bandang katimugan ng equator zone. Pero expected ang intertropical convergence zone na maaaring mabuo po dito sa anumang susunod na araw. Magkakaroon ng ITCC anytime do dyan. Yan. So, ganun po, at mukhang magkakaroon tayo ng below average rainfall nga po yan, which is pinapakita nga po ng Global Tropic Hazard between July 15 po yan hanggang July 21. Although may tropical cyclone na maaring mabuo, at least 20% chance na maaring may mabuo pa rin, pero sa man ng katimugan ng bansa, mukhang magkakaroon tayo ng below average rainfall muna. Well, tingnan po natin dahil yun po yung forecast. Ganon din sa mga susunod na huling 2 linggo ng July, mukhang magkakaroon na tayo ng monsoonal break dito at below average rainfall. So mukhang magiging maaraw tayo siguro starting July 22 po yan, ayon dito sa Global Hazards Outlook ng NOAA. So posible po ang monsoonal break. Magkakaroon tayo ng medyo monsoonal break, so medyo magiging maaraw tayo niya at malinsangan na panahon. Yung mga dadaan po natin. So ito po yung tropical cyclone strike probability, yung binabantayan natin sa may bandang Central Pacific. Masyado po itong malayo at napakaliit ang potential na magiging banta ito sa bansa. So wala tayong expectancy na may susunod nito hanggang sa susunod na 3rd week and last 4th week.
Yan, so kung titingnan nyo mga folks ay meron mang probabilities na may mabubuka lang mula sa Central Pacific. Dito magkakaroon tayo ng monitoring hanggang July 27 kung may possibility. So at least mga 2 to 3 days wala tayong inasahan. Pero siguro between between July 22 malalaman natin, although dito halos mababa ang magiging average rainfall. Pero dito mayroong subseasonal range forecast pa, although long range po ito o napakalayo yung outlook niya. So hindi pa natin mako-consider yan, pero at least may idea na tayo between July 22 o July 21 hanggang July 28 po. Yan siguro ine-expect natin sa mga susunod na mga linggo po yan. At least may idea tayo just in case merong mabubuo. Malamang ay galing yan sa Mid o Central Pacific. Kaya lang tingnan natin kung yung magiging trajectory niya magiging kagaya dito or yung mas mataas po yung trajectory. Kasi doon sa mga empirical forecast natin na pinakita, masyadong mataas yung mga forecast. Ayun, mataas yung trajectory nung isa. So masyado pang irrelevant yung forecast track nila o yung forecast analysis. So, yun lang muna ang magiging report natin para sa lagay ng tropical cyclone na maaaring sumunod kay Josie. Sa ngayon ay wala muna tayong expected na mayroong aktibong low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility after 99W at ni Bagyong Josie. Samantala sa ulat Tindol, well, makita natin may mga sunod-sunod na mga pagyinig, although medyo nagiging maganda na po yung ating seismograph dahil wala ng low pressure area. Bumibigat na uli yung pendulum force. Makikita natin as of 8 o'clock, nagkakaroon ng mga minor earthquakes malapit dito sa amin sa Caloocan, na-detect ng ating seismometer dito sa amin sa Grace pa, Caloocan. So tingnan natin yan sa data feed ni PBOX. Mula kanina madaling araw, mukhang sunod-sunod yung mga malalakas na pagyanig. Nagkaroon ng magnitude 5 dyan sa may bandang Sarangani na naman. So mukhang may mga aftershocks na naman tayo na itala rito. So after strong shock uli or follow-up earthquake sa may bandang Sarangani na naman. Yan, sa may bandang malapit sa Sarangani. Yan, dalawang magnitude 5 plus at isa dito sa bahagi nga po ng ganun din, malapit sa Sarangani, magnitude 5 din ang nai-record. Yan, nag-refresh uli. Naganap ito kaninang 9:38 AM. So nagkaroon agad ng mga sunod-sunod na naman ng mga pagyanig. Ingat po mga folks dahil lumalakas na naman yung mga sunod-sunod na mga pagyayinig dyan sa paligid ng General Santos. So far, meron tayong total na 29 earthquakes at dalawa dito ay magnitude 5. At maraming mga magnitude 4 na naitala rin mula kaninang madaling araw. Simulan natin dito sa bahagi ng Zambales kaninang 8:04 AM may magnitude 4, 18 km ang epicenter depth. Sa Claveria, Masbate, magnitude 4.1 na 10 km depth kaninang 9:03 AM at sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro kaninang 9:59 AM na may magnitude 4.2 at 74 km depth, which is yan yung nadidetect sa amin sa Caloocan. At sa Balut Island muli na aftershocks ngayong 11:42 AM at magnitude 4 na may epicenter depth of 20 km ang lalim. Mukhang sunod-sunod ang mga pagyayinig sa may bandang Luzon at Mindanao ngayon. Ingat po mga folks, at especially dito sa bahagi pa rin ng bandang Masbate. Nagkaroon ng paligid ng Masbate sa Hilaga o malapit sa Claveria ay sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks dyan. So ingat po mga folks. Bantayin natin maigi ito dahil nagkakaroon na ng cluster sa may bandang Burias Island. At sa may bandang Zambales nagkaroon ng mukhang after continuous clustered earthquake dyan sa bahagi ng yan. So ingat po mga folks dahil ay dumadami na naman yung mga aftershocks dito sa may bahagi po ng Sarangani. Probably intensity 3 ang nararamdaman na nila na mapagyanig po dyan. So alisto po palagi mga folks. Then nagkakaroon na naman ng medyo malakas-lakas na pagyanig. Kung titingnan natin sa International Seismic Network, kung nakalist dito yung lindol sa Mindanao, mukhang wala. Ito. Tingnan natin kung mayroong walang shake map, walang nakataas na shake map. Mukhang puro Loyalty Islands lang. Yan, wala rin. So mukhang wala naman nakataas na shake map, pero expected intensity 3 ang maaaring abutin na itataas diyan sa may bandang Mindanao pa rin sa may paligid po ng Sarangani. So mag-ingat po mga folks. At expected na sunod-sunod pa rin po yung mga
aftershocks dyan. At mula sa ating historical earthquake data for the month of July, yan, for the month of July, i-load po natin mga folks. Yan, ang total earthquakes na ngayon natin ay nasa 1,047 earthquakes na tayo. 996 dito is magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4, 7 magnitude 5, 2 magnitude 6 ang naitala natin ngayon. So marami na kaagad, o mahigit 1,000 na kaagad, magkakalahating buwan pa lamang po tayo. Well, dahil yan sa sunod-sunod pa rin na malalakas na mga panginig dito pa rin sa paligid ng General Santos at Sarangani. Yan o, makikita pa rin po, napakadami pa rin yung clustered earthquake sa paligid ng yan. Kung titingnan natin ay mahigit sa 492 o mahigit 583 ang clustered earthquake sa paligid ng yan. So, napakarami kagad at dito pa lamang yan sa paligid ng Sarangani at General Santos po. So, patuloy pa rin na pag-iingat dyan mga folks. Buti na lamang ay hindi masyado matitindi ang buhos ng ulan sa parte po ng Davao Region mula nung mga nakaraang linggo po mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, July 14, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 14, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. At least magiging hot humid na naman tayo sa Metro Manila. So importante pa rin ang payong, lalo na magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated case of rain showers and localized thunderstorms lalo na sa hapon sa gabi. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.